Ito na tayo sa mapatungkol sa VP Sara. Tinanggap ang alok ni dating presidente na maging kanyang abogado. Sa panoorin natin. Vice President Sara Duterte ang pagtakbo sa 2028 elections. Sabay nito, tinanggap din ni VP Sara ang alok ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na maging abogado niya laban sa mga kasong kinakaharap nito. Ilan lamang yan sa ibinahagi ng pangalawang Pangulo sa pakikipagkita niya sa Filipino community sa Tokyo, Japan. Narito ang balita ni Guy Saito. Nakipagkita kamakailan si Vice President Sara Duterte sa mga OFW sa Japan. Iba't ibang isyu ang tinalakay ni VP Sara, kabilang na ang posibilidad ng kanyang pagtakbo sa 2028 presidential elections. Naipagkamustahan si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino sa isang meet and greet activity sa Ginza, Tokyo, Japan nitong linggo. Ipinaabot ni VP Sara ang kanyang pasasalamat sa mga OFW dahil sa kanilang patuloy na pagsuporta at pagtitiwala sa bise. Kanya ring tiniyak sa mga OFW na okay lang siya. Iyan ay sa gitna ng mga nangyayari sa politika kung saan siya ay puntirya ng mga black propaganda. Okay lang ako kasi lumaki naman ako sa politika. 9 years old pa lang ako, mayor na yung father ko. Ganun talaga ang politika. Dudumihan ka ng kalaban mo para magmukha siyang malinis. Bagamat nagulat si VP Sara dahil napaagang pag-atake sa kanya sa politika, nagpapasalamat siya dahil nalantad ang mga totoong plano ng mga politikong kumakalaban sa kanya. Maaga siya dumating, at least alam na natin kung ano yung Yung sinasabi ko kanina na tulongges tong mga anti-Duterte. Hindi nila ginamitan talaga ng utak eh. Ito hindi ko sinasabing okay itong ginagawa nila kay VP Sara. Ang akin lang, dito natin napagtanto na bobo talaga sila. Isisipin nyo, ang aga-aga pa kasi talaga na sa mga ganitong gawain. Kaya kasi sinasabi nga ng lahat na ang aga nyo naman pinanalo si VP Sara Duterte sa pagiging presidente. Oo. Biruin mo wala pang 2028 election pero nagkukumahog ng siraan etong si VP Sara Duterte. At ngayon, pinatikim na sila ng lakas ng INC at ng iba pa natin mga kababayan. Kaya medyo na alarma talaga sila. Grabe. Ano yung iniisip nila, ano yung gagawin nila, ano yung sinasabi nila. Kasi at least ngayon, may time tayo na mag-isip din kung ano yung kailangan natin gawin. Naharap ngayon si Vice President Duterte sa iba't ibang kaso, kabilang na ang 3 impeachment complaint na inihain sa House of Representatives. Una nang nag-alok ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng tulong pinansyal para sa kanyang mga abogado pero tinanggihan ito ng bise. Ngunit kanyang inilahad na tinanggap niya ang alok ni Pangulong Duterte na maging kanyang abogado. Sabi niya na, so ayaw mo yung pera ko, hindi mo tanggapin yung pera ko, mag-abogado na lang ako sa'yo. Sabi ko dun sa mga lawyers, sabi ko, collaborating counsel daw. Sabi nila, sige, wala namang problema yan. Paghandaan lang natin. Sa gitna ng mga nangyari na pagtanto ni VP Sara na hindi lahat ng nasa politika ay kanyang mga kaibigan. Yung iba sa kanila, ma'am, na umaatake sa akin, kaibigan ko yan sila from 2016, from 2019, ng mga elections. Nagugulat ako. Ang kaibigan mo lang talaga yung taong bayan. Totoo yun. Kaya nga ito dati pa to sinabi ni PRD na ang pinakamasakit na pangyayari sa mundo ng politika ay yung mga dati mong kaibigan, dating kumakaibigan sa'yo, ay bigla mo nang magiging kaaway. Oo, naranasan na ngayon ni VP Sara Duterte. At totoo yun, mga Pilipino lang talaga, mga sambayan ng Pilipino lang talaga ang talagang pinakakaibigan at kakampi mo pagdating sa politika. Wala nang iba.
Samantala, inilahad ni Vice President Duterte na mababawasan ang mga programa at proyekto ng Office of the Vice President ngayong 2025. Iyan ay matapos tapyasan ng Kongreso ang budget ng UVP sa 733 million pesos para sa nasabing taon. Gayunpaman, tuloy-tuloy ang operasyon ng satellite offices ng UVP. Siguro by mid-February, ready na kami ulit na mag-roll out ng mga projects and programs sa Office of the Vice President. Sa gitna naman ng pakikipagkamustahan ni VP Sara sa mga OFW, may isa pang tanong ang mga ito sa bise. This coming 2028, may posibilidad po bang tumakbo kayo? Sagot dyan ni VP Sara. Seriously considering, ma'am. Tuloy-tuloy yung... Yes! Mama, Hindi siya pwede Para sa Grabe yun, no? Excited na ako sa 2028 election. Daming iyak nito. Yan naman kasi maaga yung pinanalo si VP Sara eh. Oo. Samantalang mapunta naman tayo dito sa ito, yan oh. Yung NBI, itong pagsampa ng kaso na threat daw. Oo, saan ba yung threat dun? Dito kay BBM, so panoorin natin. We're informed already that the NBI had finished its investigation. Inabisuhan na ng National Bureau of Investigation ang Department of Justice ukol sa natapos ng investigasyon sa umunoy pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos kasama si House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon, titingnan muna nilang mabuti ang resulta ng investigasyon ng NBI bago sila maglabas ng rekomendasyon. There's a need to further evaluate it, and we are sending prosecutors over to look at the evidence and evaluate the evidence that is in the custody of the National Bureau of Investigation. Depending on the outcome, we will be able to make a recommendation whether to have it considered filed already before the department and or to return it to the NBI if there's a need to build up the case further and to add to the evidence that they have. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, bahagi ng case build-up ang muling pagsusuri sa resulta ng investigasyon ng NBI. Hirap na hirap sila eh, no? Samantalang kahit naman normal lang na Pilipino, kahit ilang beses mong panoorin yung video ni VP Sara, wala naman threat dun. Siguro nga, baka ito na naman yung panibagong palabas para mapagtakpan na naman ng nakawan sa gobyerno. Ewan ko lang baka lang naman. Pero kahit naman kasi anong imbestiga gawin mo, wala naman threat doon. Kaya nga, ay nako po. Bagay sa panahon ngayon, pag nagtanong ka, may kaso ka. Pag nagsalita ka, lagyan mo man ng di umano, o baka may kaso ka pa rin. Gago! So wala na tayong pwedeng gawin sa Pilipinas. Wala ganun talaga ang buhay natin. So eto, panoorin naman natin siyempre usapang impeachment pa rin. Eto yung mga ng mga kabataan. Eto, panoorin natin. Alamin muna natin ang pulso ng ating mga kababayan sa tanong kung payag ba sila na ma-impeach sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Alamin natin niya sa report ni Paul Montebon. Live, Paul! Jade, muling isang magandang umaga at kaugnay na doon sa umuugong na pagpapatalsik sa Vice President Sara sa pamagitan ng impeachment trial ay nakalap tayo ng mga komento at saloobin ng mga kababayan natin dito sa National Capital Region at sa Luzon kung ano nga ba ang kanilang masasabi, kung pabor nga ba sila doon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte o hindi. Narito at pakinggan natin at tunghayan natin ang reaksyon ng ating mga kababayan sa ating pulso ng bayan. Ay, hindi. Depende sa akin yun. Oo, bakit? Siyempre, siya lang mas maganda yung palakad niya kaysa ngayon. Gusto mo pa rin si VP Sara? Oo naman. Dahil? Mas maganda yung nila. Hindi ko rakot.
Sa tingin ko po. Hindi kurakot. Rinig yun? Hindi kurakot. O hindi po pwedeng paalisin. Maka Duterte din po kasi ako. Sa tingin ko maganda naman yung ginagawa nila. Sana magpatuloy pa si Inday Sara. May due process tayo eh. Depende. Depende kung talagang totoo, bakit hindi? Kung hindi totoo, hindi po pwede. Depende po. Depende po kung maganda or kung maganda po yung ginagawa niya, kung natutulungan lang po yung mga kamayan, ba't niyo po siya alisin? Pero kung hindi naman po, kung mas na paano po yung Pilipinas, hindi alisin na po. Binoto ko nga Sara Duterte. Oo, tabong Bong Marcos. Dapat nagtutulungan sila eh. Di ba? Ano nga nangyari? Hindi natin maintindihan kung ano mangyayari rin sa kanila, di ba? Sila nakaupo eh. Wala naman tayong ano rin. Kasi nakita ko, yung pondo nga, di ba? Di ba yung pinag-uusapan nga sa ano, hindi nila mapaliwanag. Tapos, hindi mo rin masasabi yung panig ng kabila. Ang tinitira naman nila tinitira nila si Martin Romualdez naman, di ba? Kaya sino nagsasabi ng totoo? Hindi. Tanong kung payag ba si balita talaga. Hindi. Bakit? Hindi mo rin masasabi yung panig ng kabila. Ang tinitira naman nila tinitira nila si Martin Romualdez naman, di ba? Yung mga ganitong senaryo na opinion ng ibang Pilipino na parang naguguluhan sila kasi nga marami pa rin din naman talaga na naguguluhan na ano yung pinag-aawayan? Bakit sila nag-aaway-away? Kasi nga, 'di ba, alam naman natin pinamukha sa atin ni Marcos Jr. na best friend sila ni VP Sara. Hindi natin alam na bandang huli gaganito yung ganitong pangwawalang niya ang ibibigay ng administrasyong Marcos sa mga Duterte. So nagigits ko rito si Kuya. Kaya sino nagsasabi ng totoo? Hindi. Bakit, sir? Sa tingin ko nakakatulong kasi. Nakakatulong kasi sa taong bayan. Depende po, 50-50. Pero sa akin hindi po. Kasi baka mas maging magulo ko po kung mapa-impeach pa po siya. Wala ako masyadong dyan, sir eh. Sa pagiging ng mga pangulo na yan eh. Kasi hindi ako nanonood masyado ng mga balita talaga eh. Kung mga okay naman silang susunod na pangulo, wala namang problema. Nakikita naman sa pag-manage ng natin eh, gobyerno eh. Walang problema sa akin kung sino yung susunod na mga magiging pangulo. Kahit siya naman ako pumanig, wala rin naman akong mapapala sa kanila. Wala may mga sarili mundo sila. Kaya tayo, kumilos na lang para tayo mabuhay na sarili natin. Hindi tayo pwedeng umasa sa gobyerno. Magandang mindset to ha. Oo, hindi totoo naman yun eh. Tayo dapat kumilos, hindi tayo umasa sa gobyerno. Lalo't gobyerno natin ngayon walang kwenta. Gago! Real talk lang si tatay, real talk lang. Magbati-bati para umusad ang Pilipinas, hindi yung away-away. Hindi, kasi hindi ko naman din alam kung anong i-impeach nila ng ganun lang na wala namang matibay na dahilan. Gumawa ng mali, yun ang dapat ma-i-impeach. Pero yung gumawa ng tama, dapat nadyan sa pwesto. Sa akin, sir, depende sa kaso niya, sir, kung pwedeng i-impeach siya. Kasi hindi naman lahat ng VP, ng mga Vice President na pwede mong i-impeach, sir. Kasi depende po sa kaso sa sa kasalanan na nagawa niya. Sa akin, sir, good naman siya kasi ginawa niya yung trabaho niya doon sa biyang DepEd Secretary. Nagawa niya naman yung niya. Kaso lang maraming pumapatik sa akin. Sa akin, hindi. Bakit? Okay naman sila eh. Okay naman si Sara eh. Yung magandang nagawa naman yung tatay niya eh. At bahala na sila, sir. Kung ano yung plano nila. Sila naman yung desisyon eh. Kung si Sara, wala naman problema. Kahit sino na naman sa kanila. Taga Mindanao ako paboro kay Sara. Hindi ko alam, sir. Hindi ko po alam yung issue niya para sa kanya. Oo. Kaya di ko masabing dapat pa siyang patalsikin. No comment na lang. Si ano ba to? Yung tag dito, yung witness ni Risa Ontiveros. Ano po?
Hindi ko alam kung hindi ko rin po alam kung ano yung no comment din na ako kasi hindi ko alam hindi ako nanonood ng balita. Yung tipong mamamatay ka na lang sa gutom tapos hindi mo alam nangyayari sa bayan mo, no? Ang hirap nun. Hindi ko sigurado na ano. Bakit? May maganda naman yata siyang ginawa sa bansa natin. Kung anong decision ng natin, igalang natin. Kahit hindi, kung hindi, kung totoo naman, kahit hindi pwedeng impeach. Kung hindi totoo, hindi na impeach. Ganun lang. Ako hindi. Bakit? Mga Duterte, siya nagpaganda ng Pilipinas. Oo, nawala yung mga adik ngayon, dumami na naman. Naku po! Nawala ang mga adik, dumami na naman. Nagmura patay, no? Mga korap-korap na yan. Daming korap ngayon. Lantaran na. Hindi. Bakit po? Ano lang yan eh. Kuwan lang naman yan eh. Yung politiko lang yan eh. Gusto lang nila pabagsakin ng mga Duterte. Yun. Galit si tatay, oh. Puro real talk tatay, ha? Oo, ganda na itong sinabi niya. Totoong-totoo to. Duterte pa rin tayo. Ay, hindi. Wala namang katuturan yun eh. Tsaka dapat mapayapa tayong mga Pilipino. Hindi naman siguro, pwede naman po siguro mapag-usapan yung para mapaayos yung bansa at maging malinaw din sa mga mamayan na mga kabataan. Kasi mga mga matatanda na... Why, di nyo muna pinagtapos si kuya kumain ng nabubulunan si kuya. Dapat pinalunok nyo muna. Na gusto ng kapayapaan sa ating bansa na ayaw na magkaroon ng maulit na martial law. Sana maayos nila ulit yun. Ba't mapagkasunduan nila para okay po lahat yung mga mga sambayan ng Pilipino at magkaisa at walang gulo po. Yun lang po. No, hindi po. Para sa akin maganda naman yung performance. May sounds, ha? So, yun lang yung masasabi ko. Saka mabuti din naman siya. For me po, kung siya po yung may sounds, pero putulin na natin yun, no? So yun, no? Halos lahat naman ng... Kaya yung yung 41% na di umano, yung mga binabalita nila nung nakaraan, 41% na sang-ayon daw sa impeachment kay VP Sara Duterte, isang malaking kalokohan yun. Eto, at ayun nga pala, kaya ako to pinapanood sa inyo kasi gagawin natin to dito mismo sa Taguig. Mag-ihanap tayo at mag-i-interview tayo ng mga tiga rito, ng mga hindi natin kilala at kilala. Basta lahat interview natin. At papalabas natin yan sa ating vlog. Abangan yan kung papabor ba sila sa impeachment kay VP Sara Duterte. Abangan nyo po yun.